Dalawang executive order naman ang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw. Kabilang narito ang pagbibigay ng parangal sa mga opisyal at manggagawa ng gobyerno. May ulat si Sweden Velado. Dalawang executive order na kapwa nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte nitong ika-7 ng Abril ang formal na inilabas ng palasyo ngayong araw. Ang Executive Order Number 17 o Creating the Order of Lapu-Lapu ay ginawa para kilalanin at bigyang parangal ang mga opisyal at manggagawa ng gobyerno, gayon din ang mga pribadong individual na may natatanging serbisyo at ambag sa mga kampanya at advokasya ng Pangulo tulad ng laban kontra iligal na droga, korupsyon at katiwalian at pangangalaga sa kalikasan. Sa ilalim ng EO17, may 3 kategorya para sa mga medalya. Bukod sa Lapu-Lapu Medal, may Kalasag Medal para sa mga individual na nasa pamahalaan at pribadong sektor na nagbuwis ng kanilang buhay at ari-arian, bunsod ng kanilang direktang partisipasyon sa mga kampanya at advokasya ng Pangulo. Ang Kampilan Medal naman ay para sa mga lubhang nasugatan at nasaktan dahil sa pakikisa sa mga kampanya at advokasya ng Pangulo. Sino mang kandidato para sa parangal ay dapat iminungkahi ng mga pinuno ng kanilang ahensya na kasali sa mga nabanggit na krusada ng punong ehekutibo. Samantala, layo naman ng Executive Order Number 18 na alisin ang burokrasya sa kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa ilalim ng EO18, pinapawalang bisa at papalitan na ang EO Number 235 na inisyu ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2003. Sa naturang EO kasi, nalimitahan ang kapangyarihan ng kalihim ng Department of National Defense o DND pagdating sa pag-aproba ng mga procurement contract dahil ipinasa na lang ito sa binuong Bids and Awards Committee para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito aniya ang naging sanhi ng pagkaantala ng pagkuha sa mga mahahalagang proyekto ng DND noon. Nakasaad sa nilagdaang EO18 ni Pangulong Duterte na may kapangyarihan na ngayon ang kalihim ng DND na mamonitor ang operasyon na magkakahiwalay na Bids and Awards Committees na maaari namang buuin sa ilalim ng Republic Act 9184 upang maisulong ang transparency at accountability sa mga procurement transaction. Para sa PTV News, Sweden Velado.